First attendance namin. Kasi kasama namin pa yung anak namin na dalawa. Tapos parang natouch ako na dapat talaga ganon. Kasi dapat pala na you should treat them as not yung maliliit na anak mo pa sila. Ayun, malalaki na pala sila. Dapat pala nag-uusap kayo. Hindi ka... Yun nasa isip mo yun. Nasa isip mo kasi yun. Pero hindi mo na-apply until na nagkataon pa nagkasama kami doon sa EduChild. Parang, kaya naman sa mga anak ko, ganun pala kami. Dapat pala hindi pala kami ganun. Dapat we must be more matured na parents. Ganun pala yun. Tapos yun, nag-open up kami doon sa sasakyan. Nag-open up kami sa sasakyan eh. Tapos medyo meron pa kami pa sorry. Na nagkamali kami, ganun. Ganun pala yun. Ganun pala yung impact na parang may nagkakalabit sa'yo. Yeah, so we would like to discuss that the first things that have struck us during the sessions were that love is spelled as T-I-M-E. So it is important that we parents should spend ample time with our children because it's their way of feeling that they are loved. Marami masyado to mention. Pero siguro yung isang minention doon, I think sa introduction yung impossible, tapos sinabi I am possible. So that's very positive. I think yung din the fact na during the introduction, ina-assure tayo na we have so much to learn. Na hindi perfect yung parenting na sa umpisa pa lang smooth sailing. So talagang you're bound to commit mistakes. And ang maganda, yung mga mistakes na yon, may mga solution na pwedeng ma-avoid yung mga mistakes. Hindi man ma-avoid, ma-correct. Natutunan ko sa EduChild na nakapagbigay ng impact sa akin ay yung pagbibigay ng halaga sa pamilya natin. Siyempre sa mga anak natin bilang head of the family, dapat bigyan mo ng halaga, ng panahon, ng oras, ng mga anak mo. Napag-aralan ko na napaka-importante ng komunikasyon sa isang pamilya. Dapat from time to time, inaalam natin kung ano ang mga situation ng mga anak natin, kung ano mga pangyayari sa buhay nila, no? Siyempre, lalo sa panahon ngayon, maraming mga bad influence sa paligid natin. Pagbibigay din ng halaga sa may bahay mo, sa esposa mo, importante rin yun kasi dahil siya ang ilaw ng tahanan at bilang haligi ng tahanan, siyempre kayong dalawa ang magtutulungan para ibigay o ipalasap sa mga naging bunga ng pagmamahalan nyo yung mga importanteng bagay. Ang natutunan namin is kung paano maging patient as parent. Lalo sa case namin mag-asawa na I have 5 kids na 4 boys na makukulit sa isang girl na napakahirap po na ituro lahat ng values sa kanila kasi kami pa rin kami nagtatrabaho na talagang physical ng trabaho kaya ang mga bata minsan din na natutukan ng masyado ng attention. Nagkaroon ng impact sa akin yung marriage and sex education. Kasi kahit bata pa yung mga anak ko, may mga question na sila na palagay ko hindi pa nila matatanong kasi mga 8 years old, 7 and 2 years old pa lang. Pero yung panganay ko medyo mas maraming tanong regarding dun. Kaya palagi ko magagamit ko yung talk na yun para matuto nila o mabigay ko sa kanila yung kaalaman na yun. Yung impact na natutunan ko dito sa EduChild is about parenting and yung study habit. Dati pinapabayaan ko lang yung mga bata sa pag-aaral nila. Minsan nakakalimutan ko na rin mag-check yung kanilang mga assignment or yung mga nagawa nila. So, sana this coming school year, tuloy-tuloy ko silang mag-guide para dun sa
pag-aaral nila, siguro mas mag-i-improve yung kanilang mga exam and yung pagsagot nila sa school. Yung isa pa, yung proper pakikipag-usap sa kanila. Minsan namimiss ko na pasigaw. Dapat pala yung medyo yung level ka doon sa maiintindihan kanila. And maganda yung sharing ng grupo. At saka very siya, maganda yung methodology niya kasi talagang para kang nasa comprehension na. Parang may part na talagang mag-isip ka muna from afar. Tapos nun, later on, nare-realize mo, yung character na yun, parang ako yun in a way. Tapos yung mga sagot nila, parang ako in a way. So, ganito pala dapat, or mas better na ganito. So, siya, maraming eye-opener sa mga cases na pinag-aralan. About my learning with my EduChild class, the great impact, actually naalala ko, it's more on about yung sa hamon sa mga tatay. So, naisip ko lang kasi nung una, ang dami-daming requirements for a father para ang isang pamilya ay mapanatiling buo. So, medyo maraming lapses doon. Pero hindi ko naman lahat sinisisi doon. Yung last case namin with regards to Ana and Manghimo, parang masyado ako nakarelate doon. Kasi si Ana, she's the one running the family, taking care of yung mga responsibilities na mabibigat. So, yun yung malaking impact na natutunan ko doon sa ating classes sa EduChild na it really takes two to It's tango. also important that we show to them what they want to be. We don't teach them by just saying things. We teach them by showing it to them. Because whatever attitude or behavior that we will show to them will eventually, one way or another, manifest in their personality later on when they grow up. So, teaching our child is not just saying stuff to them, but it's more of setting examples for them. So it's like we practice what we preach and we walk the talk. It's like that. Sa akin doon yung first na yung inano natin na Wednesday night na parang makeup class ba? Yung katangian ba yun? O alituntunin ng father? So yung number 12 yata yun. Yung unahin yung family kaysa yung trabaho. Basically, kadalasan kasi ang method ng papalaki na anak, kadalasan sa akin, ginagaya ko pa ako pinalaki. So yun yung nagiging style ko. Pero sa EduChild, talagang pinapakita sa iyo na lalo na iba-iba yung mga bata. And minsan, very strict ako eh. So basically, kung ano yung pagpapalaki ko doon sa isa, pareho lang din sa pagpapalaki ko doon sa isa. Kasi ganun ako pinalaki. So pero dito sa EduChild, talagang pinakita niya na talagang doon ko na muna, talagang, alam ko, nakikita ko naman na every child is different. Pero minsan, since yun yung environment na kinalakihan mo, yun yung na-apply mo rin. Pero this EduChild, talagang pinapakita sa iyo na talagang kailangan you have to strive to adjust for each child and to make time for each child, to focus on each child's attention and needs nila. Ang malaking bagay na natutunan ko doon is yung paano magpakumbaba rin pagdating sa mga bata. Kasi as parents, akala natin na tayo ay superior. Sila is basta makikinig lang. Dapat pala, may give and take. Marunong din tayo tumanggap na kung ano yung kanilang gusto paratingin sa atin. Kasi minsan may mga problema na pala sila, hindi natin nabibigyan ng attention. Kasi ang nasa sa isip natin kagad is yung ganito, ganyan dapat gawin. Kasi ikaw ganyan ka. So, nauuwi, imbis na magkaroon ng openness yung bata, nagkakaroon ng gap dahil
ang tendency na papagalitan na natin. So yun ang mga bagay na natutunan ko dito sa EduChild na mabigyan natin ng halaga. Hindi lang as parents, kundi bilang bata rin, mga anak din natin na maintindihan natin sila sa mga sulirahan nila. Yun. With regards on the application, doon naman sa punto na ano yung agad-agad na na-apply ko for my children, yung isa naman naming lesson with regards on sex education. Kasi nga, nagkausap kami ni Ate Suzette na sabi ko, baby pa yung mga anak ko. Hindi pala ganon. So, as early as, I think, 4 years old, so, tinitake up na sa klase yon. So, dapat pala talaga nauuna ang mga parents to discuss about sex education bago pa yung mga bata ma-learn yun sa It's always been a practice in our family to explain things to our daughter. Every little thing we explain to her, like why she takes a bath, why she needs to eat vegetables, and the small things that she commits as a mistake, we explain, and we also explain to her why she gets beaten up, or beaten up in the sense that we punish her in the little things. We don't really hurt her physically and stuff, but we just explain to her what she did wrong, or why we got mad, and why we feel bad when she does something wrong. And we explain to her that we get mad because we love her and we want her to grow up to be a good person. Recently, especially with my eldest child, na alive, of course. Anong nangyari? Of course, may konting sablay pa rin sa pagiging parenting. Pero ang maganda doon, dahil ka nakapag-train ka nga dun sa EduChild, parang na-realize mo na, oops, parang may mali ka nagawa. And kailangan mo i-correct. And maganda. Kasi kung dahil doon sa natutunan sa EduChild, you tend to realize those things na meron palang mali. Minsan kasi, of course, kadalasan, pag nasabi ko na, pasang ganun na lang yung magiging attitude. Pero basically, through the course, nalaman mo na, parang may mali pala akong nagawa. Kailangan kong i-correct. Kasi baka damdamin yung bata, damdamin yung aking asawa. Yung palang EduChild, may apply talaga to sa mga sa pamilya, lalo-lalo na sa mga anak. Kasi one time may incident na yung mga bata masyado na silang na iengganyo sa mga gadget. So, merong time na nawawala yung focus nila sa pag-aaral. Palagi silang nakatutok sa mga gadget. So, tamang-tama naman po sa seminar na ito, at least kahit papano, may apply namin at masabi namin sa mga anak namin na yung mga unahin yung pag-aaral bago yung mga kagustuhan nila. Yung isang case na nagustuhan ko dito sa EduChild, yung na-adapt ko dun sa anak ko dahil yung anak ko na to mareklamo sa trabaho. Sabi ko sa kanya, walang trabahong madali, lalo na kapalit ay pera. Kaya lagi ko siyang pinagsasabihan. Kasi tuwing uuwi siya galing sa trabaho, nagre-reklamo siya, mahirap daw. Sabi ko sa kanya, talagang ganyan anak. Walang trabahong mahirap, lalo na't may kapalit na halaga. Ang gusto ko dumating isang insidente na dahil sa EduChild, na-apply namin to, kagaya ng bagay yung nangyari na, kasi sa dami namin, yung division of labor, yung works namin kasi, minsan nagkakaroon ng awayan kasi gawa ng hindi nila na gagawa yung task ng bawat isa. So, kapamagitan ng EduChild, natutunan namin pa namin i-apply sa kanila yung bagay na yun. Siguro,
meron kaming ginagawa na napatunayan ko na based dun sa learning si EduChild, tama pala. So yung katulad nung umpisa kasi totally against ako dun sa talagang yung sa TV, yung pag-handle nun. Kasi lumaki naman ako na hindi kami talaga nililimit sa TV, sa number of hours. Basta alam mo yung kailangan mong gawin. Basta sa kinalakihan ko, o alam mo yung assignments mo, ganyan-ganyan. So yung oras, bahala ka sa sa pag-handle nun. Pero nung sa amin kasi, naumpisahan ni Rafi na talagang weekends lang, Friday, Saturday, and Sunday, panonood ng TV na Palagay ko 100%. Gusto ko lahat ng mag-asawa matutunan nila to o makaatin sila dito kasi makakatulong to sa kanila. Of course, we would recommend EduChild kasi malaking tulong kasi unang-una, hindi naman tayo nag-aral para maging magulang. So, kadalasan, kung ano lang kung paano tayo pinalaki, ganun natin papalaki ng anak natin. Pero with EduChild, ginagabayan ka how to go about the correct way of bringing up your children. Of course, may mga bagay ka namang ginagawa ng tama, pero maganda rin kasi yun, na-affirm. Yung mga bagay naman na hindi mo nagagawa tama, you're given a chance to change as early as after learning. 100% po namin nilirekomenda na kasi napakagaling po talaga ng EduChild. Okay. Sana nag-uumpisa pa lang kami ay may EduChild na. Sa EduChild, talagang gusto ko siyang i-share sa mga kaibigan namin dahil talagang itong EduChild na to, marami kang kapupulutan na aral na maibabahagi mo sa mga pamilya para maging maganda rin yung pamilya nila, maging maayos. Marirecommend din pala namin itong EduChild sa mga magulang at sa mga magiging magulang para magabayan nila ng mabuti yung kanilang mga anak ng proper way ng paggabay. Hindi yung parang stereotype na natutunan natin sa ating mga magulang na pinapasa rin natin sa ating mga anak. May mas maganda pa palang paraan ng pagpapalaki na hindi tayo parang hindi lumayo yung mga loob ng mga anak natin sa atin. It's a great journey. Marami na akong natutunan and I would recommend talaga to sa mga friends ko or kahit sino mga parents with my neighborhood, hindi lang dun sa buong pamilya, much more dun sa mga single parent kasi maraming matututunan na pwede pang i-apply, especially dun sa may maliliit pang anak kasi medyo mas mahaba pa yung journey nila. And with those parents na meron ng mga adolescents na anak, malaking bagay pa din. And sabi nga doon sa lesson namin na hindi lang naman siya natatapos dun sa mga anak. May mga apo pa at may mga susunod pa. And even we could share it to the whole family, sa mga pamangkin. Yun po. So, napakasaya, napaka-informative. EduChild, nung una na binibigyan kay Jim, akala ko about mga teaching lang, same thing, the usual thing na ginagawa during ECLS or something like that. Ito pala more on sa puso, nakatatak na kagad sa puso. Dahil ang teaching na to, hindi lang, sabi nga, hindi lang pang parents, kundi pati rin sa mga anak. Kaya, I highly recommend this, EduChild sa mga, especially yung mga nag-uumpisa pa lang magbuo ng pamilya. Napakaganda dahil sa early stage nila, malalaman nila ang dapat nilang gawin patungo sa talagang successful na buhay bilang isang pamilya. Finally, we recommend EduChild to every parent as much as possible because it's really a learning experience for us. It sort of serves as a guidance for us parents in handling or raising our children to the best way we can. Actually, marami na rin ako nasabihan na maganda. So, siguro yung ibang mga families din,
dapat mapagsabihan. Sana magkaroon uli ng katulad sa amin na may offer yung Lourdes Church ng another session. Ang maganda na sa EduChild, factual kasi muna siya. Yung pag sinabing get the facts, parang totoo nga naman, mahirap mag-assume na iniisip ng anak ko ngayon, siguro ganito. Parang yung training ng mga case studies, parang facts muna, ito lang yung facts. Okay, huwag kang masyadong mag-isip ng kung ano. Tapos nun, after nun, talagang yung communication sa anak, napaka-importante. And yung in the end, after everything, hindi yung kung ano yung material na bagay na meron siya, pero kung sino siya, yung character niya. At saka, ang maganda rin sa EduChild, ina-emphasize din with the help of God. Hindi yung talino mo nga, lahat yan, sinusunod mo, ganyan-ganyan. Pero of course, it's always with the Lord's guidance and help na nagagawa natin to. Kasi kung hindi talaga, without the Lord's help, hindi natin talaga kakayanin din na maging mabuting magulang. At saka yun nga, very siya, ini-emphasize na growing process yung pagiging parent. Hindi ka basta willing ka lang na mag-improve, you'll be a better parent. Sigurado yun. Basta you just be open-minded din na gawin yung mga nire-recommend nila at saka sinasabi nilang makakatulong. Very thankful ako at meron ang Lourdes Church na ganito at through the effort din po ng mga taga EduChild and of course kay Father Chito po na inalaw po yung ganitong activity for our parish. So thank you very much po. Ngayon ko lang na-realize para na ang pagpapalaki ng raising children hindi pala basta-basta. Dapat meron pala tayong dapat pag-aralan bago rin tayo magpalaki ng mga bata. So, buti na lang po, meron pong nangyaring EduChild seminar dito sa Ensol. So, nagpapasalamat kami kay Father Chito at siya po yung nag-engganyo sa amin para magkaroon po ng ganitong seminar. This EduChild formalizes the best practice that we can adopt as to how to be a better parent for our child. So with this, we would like to thank each and every one of you and to our classmates. Yes. So congratulations to us, and we hope that we will be able to be better parents to our kids. Yes, because parenting is really a vocation. Good night and thank you. God bless. Okay, thank you, Ensol. Thank you, Father Chito, for sponsoring the EduChild and allowing EduChild program in the parish. We learned a lot and sana magpatuloy ito. Thank you very much po sa buong team ng EduChild, sa lahat po na nag-facilitate, nag-moderate, lahat po ng nag-serve every Saturday. Maraming salamat po. Marami kami natutunan at asahan nyo na ma-apply namin itong mga natutunan namin sa pamilya namin at masishare namin sa mga kapatid namin at sa mga kakaibigan namin. Salamat. Thank you, Ensol. Thank you, Ensol. Father Chito, thank you po. Sa lahat po ng bumubuo ng EduChild, aming naging facilitator and everything. Yes. Hindi ko po ma-mention yung mga pangalan ninyo, pero bukod po ninyong alam na lahat po kayo ay nakapagbigay sa amin ng napakagandang inspirasyon, turo, at higit sa lahat. Ito'y aming babaunin, hindi lang sa amin, kundi pati sa aming mga generasyon. Maraming salamat po sa inyo.